Mga sangkay, ano itong nangyari sa Pilipinas at marami pong nagulat ngayon sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, pati mga DDS, mga sangkay ay hindi po makapaniwala. Yo, what's up guys? This is me, I'm back. We are back dito sa ating YouTube channel para na naman po sa panibagong kaalaman, no? At ito nga po, mayroon pong balita ngayon mga sangkay na marami nga po ang nagulat ng mga Duterte supporters at syempre lahat ng Pilipino sa ginagawa ngayon ni BBM. At pinost po ito ng media ngayon at naging usap-usapan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy at umpisa nitong ating topic ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon, ito po yung balita kasi. Maraming nagulat, mga kababayan po natin. Dahil po dito, sa balitang ito. Ngayon, sabi dito mga sangkay, 75 mahihirap na pamilya sa Occidental Mindoro ang nagkaroon ng disente at bagong tirahan matapos maging unang mga benepisyaryo ng kauna-unahang horizontal housing units sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, tingnan po ninyo mga sangkay yung mga kabahayan na ito. Ayan. Yan po yung mga moderno ng mga style ngayon ng mga bahay, no? Naalala ko mga sangkay, yung Yolanda, natapos na lang yung termino, 'di ba? Yung Yolanda Housing Project. Natapos na lamang po yung termino ni Noynoy Aquino, hindi pa din po natapos. Natapos na lang po ang term ni PRRD, hindi pa rin po natapos. Ngayon, pagdating kay BBM, doon lamang po natapos mga sanggay itong problema ng mga Yolanda survivors. Pagdating po sa mga pabahay nila, talagang inayos po yun ni Pangulong BBM. At ngayon, mga sangkay, siyempre, tingnan nyo nga naman mga sangkay mga bahay na ito. Oh, marami po ang natulungan mga sangkay. 'Di ba? Naka-uniform po mga ano ito mga sangkay, mga modernong pabahay para po sa ating mga kababayan. Ayan oh. Ang ganda tingnan oh, mga sangkay. Oh, 'di ba? Mga ano 'yan, mga malalaking bahay din no? Ang galing. Dapat ganito po yung mga proyekto ng ating pamahalaan. Sa mga probinsya, talagang okay to. Mga sangkay, meron pa silang sariling parking area, 'di ba? Nakakatuwa no na may mga ganitong klaseng project. Yung pamahalaan. Dapat ganito talaga ang ginagawa sa Pilipinas. Kasi malawak pa po ang ating mga lupain sa ating bansa, no? Dito doon sa Metro Manila, well, ang kailangan po doon, mga condominium style na mga building. At yun po yung ginagawa ni PBBM ngayon para po sa inyong kaalaman. Kasi marami po ang hindi nakakaalam. Ang 4PH program, hindi lamang po ganito. Ipapakita ko po sa inyo para po makita ninyo na ang Pilipinas nga po ay ang Marcos administration patuloy na nagpapagawa ng mga pabahay sa buong bansa. At itong mga pabahay na ito mga sangkay ay mga world-class pabahay. Oh. Ito, ipakita po natin. Ayan, oh. Proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, yan po yung proyekto ni PBBM. Proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos po. 4PH kung tawagin. Ayan. 'Di ba? At ito mga sangkay, 2024 pa po ito. So I'm sure, baka tapos na po ito ngayon kasi 2026 na eh. Ito update sa housing project. May update na. Ito, 2024 pa po na mga update ito. So ngayon, mga tapos na po siguro ito, mga sangkay.
Ito, 2025. Hmm. 'Di ba? Ayan. Ito, 2025. O, sa Davao City pa po yan. Mga sangkay, ganyan po yung mga project ni BBM. Ito, Bacoor, Cavite. Mga project po ni PBBM sa pabahay. So, ito, wag nyo na lang pansinin, mga sangkay. Ibaba na lang natin. Ayan, yan. Nakita nyo, mga sangkay? Yung pabahay ni PBBM. Matitindi. Pero, mga sangkay, yung iba nito, lalong-lalo na po yung mga nire-relocate, yung siguro mga libre po yung. Pero ito, mga sangkay, bagamat meron po siyang binabayaran, pero hindi po ganun kataas. Talagang, sabi nila, bagsak presyo daw po to para sa mga kababayan po natin ngayon na mga, kasi pag halimbawa, bumili ka ng bahay, magkano po yun? Napakamamahal po nun. Pero ito, bagsak yung presyo, mga sangkay, tapos hindi nyo babayaran ng biglaan. No, yan po yung mga pabahay ngayon ni PBBM. Yan po, oh. Sila po yan. Sila yung mga nagmamanage dyan. Mga sangkay. Napakarami po nito. Buong Pilipinas po yan. Ayan, oh. Ito, mga naglilista ng mga pabahay. So, balikan po natin ito kasi marami ang nagulat sa pabahay na ito, oh. Tingnan nyo nga naman, mga sangkay, oh. Oh, ayan po yung loob. Tingnan nyo, oh. O, di ba? Ang gagandang pabahay na ito, mga sangkay. Ito po ate mga benepisyaryo na iba na nandito. Mga officials nandito din. O, di ba? Nakakatuwa, mga sangkay. Ngayon, sabi dito, dinaluhan ng mga opisyal mula sa Department of Human Settlements ang urban development at local officials ng Occidental Mindoro sa pangunguna ni Governor Gadiano ang turnover ceremony para sa newly completed na housing. Ngayon, mga sangkay, maliban dyan kasi, ito pa. Ito ang ginagawa ni PBBM ngayon. Itong pabahay na ito doon sa Caloocan, matagal na po itong nakatenga. Kung hindi ako nagkakamali, mga panahon pa po ito ni Noynoy Aquino. Natapos na lamang po ang termino ni Noynoy. Natapos ang termino ni PRRD, walang nangyari. Kaya eto, mga sangkay, inayos. Ayon po dito, nagbigay direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin at tapusin ang mga housing project sa Caloocan City na mahigit isang dekada nang naantala. Kita niyo yan, mga sangkay? Sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program, layunin nito na wakasan ang matagal ng paghihintay ng mga benepisyaryo at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga pabahay. Humigit kumulang 5,000 individual ang makikinabang sa 3 proyektong inaprubahan noong 2014 to 2015 na ngayon ay ipapagawa, aayusin at tatapusin upang matiyak ang mas maayos at may dignidad na tirahan. O, kita nyo yan, mga sangkay. Ito po yun, oh. Natenga po yan. Wala pong, ewan ko ba anong nangyayari sa mga naunang administrasyon. Puro papogi kasi. Si BBM, nakikita nyo, mga sangkay, siya po ang tatapos sa mga hindi tinapos sa mga nauna. O, yan po ang ginagawa ngayon ng pamahalaan natin, mga sangkay. At eto nga, marami ang nagulat dito. May mga nagko-comment, basahin po natin. Sabi ng nag-comment talaga ng mobo talaga ng mga tao ngayon. Walang libre sa panahong ito. Tsaka kung libre yan, ibebenta lang nila yan. Mas maganda gawin yung katulad sa Tondo na kondo para kang nag-iipon. Oh, correct. Totoo naman to. Tingin ko hindi po ito yung parang libre, mga sangkay na kagaya po ng iniisip ng iba. May bayad pa rin pero sobrang baba ng halaga. Huwag naman po tayo umasa sa libre. Ano yun? Libre lahat. Wala ka nang gagawin. Pag libre lang sa'yo, hindi mo pahahalagahan ng isang bagay. Pero kapag binigay ito sa'yo, na kahit pa paano binabayaran mo, nag-e-effort ka, yun pinahahalagahan mo ang isang bagay. Di ba? Bebenta rin ng gobyerno sa mga mahihirap imbis na ibigay ng libre. Kita nyo yan? Kita nyo, bugok ng pag-iisip, di ba? Wala namang libre talaga. Sabi naman dito, Duterte legacy yan. Mga DDS, pasok na at ang ang tagal na po ni PRRD. Wala sa gobyerno, Diyos ko po. Tahimik sa social media pero may result, sabi po ni Cheng.
ito yung magandang balita talaga. Hindi naman yan libre. Binabayaran po nila yan kada buwan. Paano ba masasabing pabahay daw? Kita niyo yan, mga sangkay? Mga ganitong klaseng mga hindi marunong mag-isip. Mga walang utak talaga. Pero yun na nga po, mga sangkay, marami pong natuwa dito. Siyempre, lahat naman po tayo mga Pilipino, nag-aasam po talaga ng sariling tahanan. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.